Upo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang Ibanghelyong ating napakinggan, ang isa sa mga kwento ni Jesus patungkol sa kaharian ng Diyos, na kung saan dalawang mahalagang katangian ang siyang ibinibigay sa atin. Una, the silent growth of the seeds. Natanim, namunga, umunlad sa panahon ng katahimikan. Gayun din naman, hindi lang naman katahimikan ang siyang pwedeng ilarawan upang gamitin sa kaharian ng Diyos. Naroon din ang talinghaga ng butil ng mustasa, na kung saan ang pinakamaliit sa lahat ng mga butil na namumunga. Sa anong diwa natin maaaring maunawaan ang dalawang paglalarawan na ito? Kung tutuusin, ang dalawang larawang ito ng katahimikan at pagiging maliit ay siyang pwede rin nating gamitin sa pang-araw-araw nating pamumuhay, na kung saan magagamit, may matutuhan, nang sa gayon, kagaya ng mga buta na natanim, tayo rin ay magbubunga ng marami. Una, kung ating titignan, si Jesus hindi naman umalis ng kanyang sariling bayan. He preached the good news in His own native place. And yet, He never left His country. The teaching spread all over the world. Gayun din naman, humigit kumulang 3 taon na nangaral si Jesus kasama ang kanyang mga kaibigan, pero lampas 2,000 taon na nakalilipas, magpasa hanggang ngayon, naririnig at natututuhan pa rin natin ang kanyang bawat utos at halimbawa. Ano ang ibig sabihin nito? Una, ang kakayahan ng maliit. Ano ang sabi ng sikat na awiting Milo? Great things start from small beginnings. Ang lahat daw po ng bagay na matagumpay, nagsisimula sa maliit. Ang lahat ng matagumpay na bagay, nagsimula sa munti at maliit. At ito po ang siyang dapat nating matutuhan ngayong umagang ito. Ang unang aral, huwag po natin panghinayangan ang paggawa ng mabuti araw-araw. Huwag po tayong mapagod sa pagpili ng tama sa ating pang-araw-araw na buhay. Remember, my dear friends, saints are not born, nor martyrs are created. No one becomes a saint or a martyr overnight. Why? Because it takes patience and courage. Kung meron po tayong dapat siguraduhin sa bawat pagtatapos ng ating buong maghapon, meron ba akong nagawang mabuti? Meron ba akong pinandigan na tama at dapat? Tabi-tabi po, sa katunayan, maraming pagkakataon, hindi na nga tayo nakakagawa ng mabuti, marami pang mali at hindi dapat ang siyang ating nagagawa. Sabi po ni Bernard Shaw, isang sikat na Amerikanong author at writer, ang sabi niya, maganda kapag translate natin sa Tagalog, bantayan mo ang iyong iniisip, sapagkat ito ang iyong sasabihin. Bantayan mo ang iyong bawat sinasabi, sapagkat ito ang iyong gagawin. Bantayan mo ang iyong bawat ginagawa, sapagkat ito ang magtatakda ng iyong kapalaran. Isip pa lang yan. Sa isip pa lamang pala natin malalaman anong kapalaran ang siyang naghihintay sa atin. Kaya nga po, paalala po, mga minamahal kong mga kapatid, no? Yung mga palamura, yung mga mura ng mura, hindi mo pwede sabihin, nagulat lang naman ako. Hindi mo pwede ikatwiran, expression ko lang naman yon. The mouth speaks what his heart is full of. Uulitin ko, lumalabas sa bibig kung ano ang laman ng ating puso.
Kaya magandang paalala, hindi lamang yung talinghaga, kundi ang paalala ni Bernard Shaw. Ingatan mo ang iyong iniisip, sapagkat yan ang magtatakda ng iyong kapalaran. Ano po yung sabi po ng ating dating Arsobispo ng Maynila? Ano mang maliit, basta malimit at mabuti, patungong langit. Kaya yung po maliliit na mabuti na pwede po natin gawin sa panahon natin ngayon, wag na po natin panghinayangan. Ano po yung mga maliit nating halimbawa? Yung simpleng pagsasabi ng thank you. Ang pagpapasalamat, hindi pinagpapabukas. We do not postpone our gratitude. Yung simpleng pagbati ng good morning, hindi dapat pinalalagpas. Mantakin ninyo, yung pagbati po ng magandang umaga, good evening, mga bagay, kabutihan, na wala namang bayad, na pwede nating piliin, na pwede nating gawin. Kaya yun po yung unang bagay po na dapat nating matutuhan. Great things start from small beginnings. Pangalawa, we should never give up on ourselves. Patience is a virtue. At alam po yan ng bawat magsasaka. Alam po yan ng bawat nagtatanim. It takes time for the seed to grow and bear much fruit. Sigurado naman po ako, tayong lahat sa loob ng simbahang ito, natitiyak ko, hindi naman natin ninanais magpakasama sa buong maghapon. Sigurado ako, wala naman sigurong gigising sa umaga, sasabihin niya, at haharap siya sa salamin, maghahasik ako ng lagim buong maghapon. O baka mali po ako, ha? Mas yung Father, di ka sure. Natitiyak ko, lahat po tayo nagsusumikap maging mabuti. Lahat tayo nagsisikap maging mabait. Pero ano po ba yung nangyayari? Marami kasing pagkakataon, kahit ang sarili, sinukuan natin. Maraming pagkakataon, kahit ang pagpili ng mabuti, kinatamaran natin. That is why, my dear friends, patience is a virtue. Dumarating sa punto ng buhay natin, hindi tayo magtatagumpay. Yun lamang ay isang paraan at pagkakataon upang sumubok muli. Yun lamang ay isang paalala upang huwag tumigil at magpatuloy sa pakikibaka sa buhay. At ito po ang siyang aral dapat po natin matutuhan. If God is not giving up on us, why do we give up on ourselves? Kung ang Diyos nga po, hindi tayo pwedeng sukuan. Hindi kahit kailanman niya tayo kayang sukuan, bakit susukuan ng sarili? Bakit susukuan ang sariling kakayahan? Pangatlo, what we do in life echoes in eternity. Yan po yung sabi ng karakter sa pelikulang The Gladiator. Whatever we do in life echoes in eternity. Ano mang ginagawa mo ngayon, may epekto pagdating ng panahon. At hindi lamang yung mga kabutihan o buti ng mabuti na ating pinipili o ginagawa, kahit pa yung masama. Bigyan ko po kayo ng halimbawa, tabi-tabi. Yung mga nangungupit, iba yung tawa ninyo, malicious. Para may bigla kayo naisip bigla. No? Yung pong mga nangungupit, kasabihin ng nangungupit, kukuha ko, 5 piso lang naman. Kakakuha ng 5 piso, hindi ka nahuhuli. Sasabihin mo sa iyong sarili, sayang, sana pala 10 piso na yung kinuha ko. Hindi na pala ako mahuhuli. Hanggang sa ginawa mo, yung 5 piso, ginawa mong 10. Sabi mo sa sarili mo, sayang, may 20 kasama, sana pala kinuha ko na. Hindi naman ako nabuko. Kaya alam po ninyo, yung mga batikang magnanakaw, nagsimula yan sa papiso-piso. Yung pong hindi pagsasabi ng totoo, may mga tao magsasabi, white lies naman. But there is no such thing as white lies. Lying is lying. Hindi mo pwedeng sabihin, white lies naman po, Father. Yung po mga nasanay na po magsinungaling, ano po ang epekto? Darating ang panahon, malilito ka.
Maguguluhan ka sapagkat kinakailangan mong isipin at tandaan, ano ba ang mga kasunungalingan na aking inimbento? At ang pinaka nakakalungkot dito, darating ang panahon, kahit ang iyong sarili, hindi mo kayang papaniwalain. Sa sobrang dami ng kasunungalingan na iyong ginawa. Mga minamahal ko mga kapatid, ito po yung simpleng paalala, no? Na ang bawat maliit, kung magpapatuloy lamang ng malimit, dahil ito ay mabuti, sigurado, ito ay patungong langit. Pangalawang katangian ng kaharian ay ang katahimikan. You see, not only patience that it takes for the seed to bear fruit and grow, it also takes silence. That even the gardener or the farmer does not know kung paanong ang bawat butil na ito ay nagkauhay at nagkaroon ng maraming bunga. Tunay nga pong silence is not only the language of love. Silence is the language of God. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Yung mga taong magkakaaway, pansinin po ninyo, dahil sila'y magkaaway, nagsisigawan. Yung mga taong maraming galit sa puso, kahit ang Facebook gagamitin, makapagparinig lamang. Pero, pansinin po niyo yung mga in love, yung mga in a relationship po dito. Kumakaganon ka naman kay Romeo. Itong mga batang to, kay babata pa lang eh. Yung mga in love po dito, aminin ninyo, minsan kahit nga po walang salita, nagkakaunawaan. Puso sa puso ang nagkakaintindihan. Bakit? Sapagkat may pag-ibig. Alam niyo, nung pumasok ako ng seminaryo, ako lamang po yung Manilenyo. Most of my classmates came from the provinces. At isa po sa mga study na ginawa, bakit po kakaunti ang mga batang lalaking taga-NCR, taga-city, na pumapasok ng seminaryo? Isa po sa mga tinitignang dahilan ay ang kawalan ng kakayahan na manatili sa katahimikan. May katotohanan, kahit po hindi po mga lalaki ngayon na teenager, kahit yung mga babae, pansinin ninyo, habang kausap ka, may nakasalpak sa kanilang tenga. Habang hawak-hawak ang cellphone, nakaharap sa TV monitor. And most of the times, we're not comfortable with silence. Pag po nagka-blackout, pansinin ninyo, yung mga tao, sigawan po yan. Kasi mawawalan ng kuryente, tatahimik ang lahat. We're not so comfortable with silence. At minsan ito, naging karanasan ko po to. May mga pagkakataon po, maglalakad po ako dyan sa kalye, no? Nakahalukip sa likod ang aking dalawang kamay. May makakita sa akin mga tao, sasabihin, si Father, tahimik. Sinong kagalit? Huh? Tahimik lang, may galit kagad. Why? Because we always associate silence with negativity. We always associate silence with something that is not good. But my dear friends, it's very clear in the gospel. Silence is the work of God. And silence is one of the traits in the kingdom of heaven. Mga minamahal ko mga kapatid, dalawang katangian ang siyang ibinibigay sa atin. Hindi lamang upang ilarawan ang kaharian ng Diyos sa langit, kundi dalawang katangian na pwede nating gamitin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Na kung saan, in a special way, pwedeng matutuhan ng bawat tatay sa araw na ito. Siguro po, yung mga tatay, kung kanila man pong paninindigan ang pagiging haligi ng tahanan,
Siguro, walang pamilyang wasak. Kung ang mga tatay magmamahal sa gitna ng katahimikan, siguro walang pamilyang hindi nagkakaunawaan. Kung ang bawat tatay paninindigan na sila ang lakas ng kanilang tahanan, siguro walang mga anak na nasira ang kinabukasan. Aaminin ko po sa inyo, simula kaninang umaga, ang daming bumabati sa akin, Happy Father's Day po. I must admit, I was quite uneasy when people are greeting me Happy Father's Day. Not because I don't want to be greeted that way, please understand that. But then I'm asking myself, have I been a good father for you? Have I been a good example as a father for everybody? Sa katunayan, iba naman po yung tatay o Father's Day na pinagdiriwang natin ngayon. Yes, everybody's calling me father, but I am not a biological father. Kaya kanina, bago magsimula ang misa, ilang naman nung dasal ko, sana, kahit pari ako, mapangatawanan ko yung pagiging tatay sa pamayanang ito. Natatandaan niyo yung kwento ko sa inyo kay Kislot? Andiyan ba si Kislot ngayon? Unang pagkakataon na magkita kami ni Kislot, sanay po akong nakasutana paglalakad po at pupunta sa pamayanan. Ang sabi sa akin ni Kislot sa unang pagkakataon, Uya! Uya! Siyempre kasi ngongop, Uya ang tawag niya. Mali ko bang ako tinatawag niya? Sabi niya, Uya! Uya! Nung araw na yun, kumain po ako ng patola. Ang batang si Kislot, pinatulan ko talaga. Sabi ko, anong kuya? Father. Anong sagot sa akin ni Kislot? Ma-aunt, hindi ama uya. Yeah. Bakit? Hindi ka ba kuya? I may be a priest, but I am a kuya for Kislot. Naiyak ako, naaawa ko kay Kislot. Shout out sa mga magulang ni Kislot. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, I think if it's not too much, if we're going to offer our prayers just for today, for all the fathers in our community. At natitiyak ko, kung ang bawat tatay dito sa atin sa Peña Francia, maninindigan sa paggawa ng mabuti kahit maliit, magmamahal sa gitna ng katahimikan, may pag-asa ang ating bayan. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, we pause for a while. And in the silence of our hearts, we listen to the voice of God, shouting at the depths of our hearts. And in this Mass, we promise Jesus, we will do just about anything and everything to do simple goodness. Daya anumang maliit, basta mabuti at malimit, siguradong patungong langit. Amen.